anytime, any place, ginagamit ng Diyos yan. Okay? Pansinin ninyo na ang mensahe ng Diyos ay hindi pare-pareho bawat panahon. Agree ba kayo? Ang mensahe ng Diyos may kanya-kanyang kapanahunan. So may sinabi si Kristo alam niyo yung tanda nung nakaraan, tanda ng ano, kaya niyo ba malaman yung tanda ngayon? Alam niyo ba yung ginagawa na sinasabi ng Panginoon ngayon? Yung tinatawag sa Bible na present truth. So, kung ang pahayag ng Diyos sa iba't ibang panahon ay progressive, meron pa tayong tinatawag na apostasy and restoration. Naintindihan niyo sinabi ko? Ang apostasy, pagtaliwakas. Ang restoration, pagpapanubalik. Meron, ang term ng progressive revelation, whether yan ay restoration or revealing of the mysteries, ibig sabihin ang mensahe ng Diyos ay aktibong umaabante. Ang batayan po ngayon sa tunay na iglesia, buksan natin, ay Matthew chapter 13, verse 51, 52, 53. Matthew 13, 51, 52, 53. Naintindihan ko ba lahat ng mga bagay na ito? Opo, Panginoon. Kung gayon, bawat eskriba ang nagsusulat, nagtatake note. Sino nagtatake note? Mga people dapat pray niya. Kahit na magulang para pag-sharingan sa bahay. Bawat eskriba na naaralan sa kaharian ng langit ay katulad ng isang taong tagapamahay. Hindi, ano tagapag... Yan may pagpalaro ng mamamahay. Tagapamahay. Mali ba yung third ko? Turuan niyo nga ako ng palayan. Sambahayan. Sambahayan? Hindi, ano, yung... Taong may sambahayan, ha? Householder is... Katiwala. Tagapamahala sa bahay. Katiwala, parang ganyan. Katiwala? Oo. Ibig sabihin, kung yan ay sambahay ng Diyos, yung sambahay na ano, spiritual, siya yung in charge doon, siya yung nag-ano sa sambahayan na yan. Katulad ng isang taong mamamahay na nagdadala mula sa kanyang treasure. Yaman. Yaman. Mga bagay na bago at luma. So, ito yung term ko. Yung things old, yan yung mga nawala na ibinalik. Yung things new, yan yung mga bagay na hindi pa naipahayag ng Diyos. At ipapahayag pa lang. Kumpleto siya sa abot niya. Bawat kapanahunan, naman present truth na dala niya, ano yung dating katotohanan na namanan niya sa pinanggalingan niya iglesia? Dala niya kasi katotohanan ng Diyos. Hindi dahil galing mga sa iglesia na yan. Kundi, dinadala niya dahil nasa Biblia. Ano yung bago? Tatanggap ka ng bagong alak. Bagong pahayag. Bagong tinapay. Kung ano yung tipo tarawan sabi sa Hebreo, bagong tipan. Dito, tatanggap ka ng bagong pahayag. Yung mula lumang tipan papuntang bagong tipan, tipong tanawan niya ng pag-abante, pagsulong. Dito sa loob ng iglesia ng Kapangulunan, mayroong pagsulong yan. May mga pagsulong, may term ko, may traditional at may progressive. So, hindi masama traditional. Hindi lang na-quote sa'yo na ni Master Sifu na sana ang panoorin video. Meron nakasulat, pangalagaan niyo ang tradisyon ng mga apostles. Ang tradisyon na tutunan niyo sa amin. So, maybe yung isang tradisyon pwede rin magamit sa tama. Hindi lang na-share. Hindi lang na-isip. Okay. So, bawat kapanahunan, yung taong may puso para dyan sa paglakad sa liwanag na yan, siya ang may espiritu ng Diyos. At hindi niya kinakailangan magrehistro sa lupa. Kasi ang anak ng Diyos sa lupa ay estranghero. Yung rehistro dito sa lupa ay kontrolado ng sanlibutan. Of course, nire-recognize ng Diyos yung gobyerno dati, pero hindi dahil sila ay maka-Diyos, kundi tayo ay under training na magpasakop sa kanila. So ano man ang tawag sa mga anak ng Diyos?
Iba-iba ang naitawag. Pero sila ay anak ng Diyos. Tinawag na Hussites. Tinawag na Albigenses. Mga pinatay. Huguenos, Bigots. May tinawag na Donatis. Narinig niyo yung sasabi ko? Sino nakakaintindi? Sa Amen. Amen. Kaya ako binanggit yan. Kasi, yung katawag Valdenses, yung mga katawagan na yan, katawagan ng tao. Huwag mo kami tawagin ganyan. Gusto namin, Kristiyano lang kayo. Gusto namin, kami ay airpipe the way. Hindi pare-pareho eh. Pero walang rehistro sa lupa. Walang rehistro sa lupa. Pero, ang pag-usapan natin ngayon, ano yung batayan ng Diyos? So, yung tao may kanya-kanyang batayan. Gusto ko ilista yung batayan ng ibang tao. Ang tawag natin dyan, master key nila. Magbanggit ako ng denomination, ha? Denomination ng ilang patotot? Sino nandun? You're speaking in paraphrase. Para hindi ma-offend, no? Para mailagay sa kanta. Kaya naman bahala mag-share. Ayaw ka mag-share. Fair. Pwede nyo i-share sa Catholic group. Anong batayan ng mga protestante? Nandiyan ang mga evangelicals. Under kay Luther yan eh. So under protestante, may iba-ibang grupo yan. No? Merong protestante na mahigpit sa salita. Hindi ko masama. No? Meron silang master key dyan eh. Sabihin natin yung kay Luther, yung mga evangelicals. Meron pa tayo mga, yung bisita natin dito, si Bar Luis. Parang congregational church yan, Presbyterian church yan, no? Calvinist. No? So, sila ay galing kay Calvin, mga Reformed Church. Reformed kasi dating Katoliko na Reformed. So, kahawig na nila yung ibang Baptist. Yung Baptist, pwedeng galing yan, pwedeng galing dito na pupunta sa US. No? Pag-isahin ko yan. Meron yung mga Methodist. Ngayon, pagkataas ng protestante, may Pentecostals. Ano ang master key nila? So, iwanan naman dito. Meron tayong oneness. So, bago tayo pumunta sa end-time, lagay ko na rin end-time message. Dito muna tayo. Yung saksi ni Jehovah, lagay ko dito, saksi, JW. Yung Mormons, LDS. Yung Sabadista, SDA. Sabi pa kayo. Ha? Bakit nakahiwalay? Nung hiwalay? Hindi, pwede ko sila ihilera sa protestante, pero nung sinusulat ni Pastor Villagan Santo sa akin, iniwalay niya kultura. Pero, ngayon, let's say, medyo na open-minded ako, pero hindi, pwede may mali sila, pero hindi mali yung, tawag ni Pastor Villagan Santo, fundamental churches. Dinaan ng liwanag. Parang hindi dinaan ng liwanag. Kung maintindihan niyo yung pagkaberya na batayan ng Diyos, sinasabi ko na shortcut. Yung batayan ng Diyos sa kaligtasan, kasabay na rin yung tunay na iglesia, kasabay na rin yung fivefold ministry, etc. ay yung pagkaberya. Yung pagkaberya, makikita niyo sa Matthew 16, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Pero mamaya tatalakay natin yan. Gusto ko lang ibigay yung batayan ng iba para maging true church. Okay, ang batayan dito sa taas, alam niyo ano? Ano yung batayan nila? Sila yung tunay na iglesia. Kailangan alam nyo. Kasi kayo mag-witness sa kanila eh. Mga young people, take note nyo to. Alam nyo kung tuturuan nyo mag-witness yung anak nyo, kung dari anak nyo dapat mag-witness nga sa iba, ay unbeliever. Dapat alam, ano bang batayan yan? O, anong batayan yan? Pangalan. Ha? Pangalan. Yun gusto sulat dito eh. Merong bumabatay sa pangalan. Lagay ko si INA. Pero, yung Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus ay Tagalog. Cristo. INA. Parang mga Okay. Dito tayo sa sa
batayan ng Katoliko at tinatawag na apostolic succession. Hindi lang pangalan, kasi pangalan bagong gawa lang eh. Pinipili pa nga ni Soriano eh. Oo, bago lang ginawa yung pangalan. Hindi pangalan siya nakapost. Yung Iglesia ng Diyos kay Jesus, bahagi na nito yung ADD, yung dating daan. Pagkaman itong dating daan ay halos mas malaki na yata sa dating niyang pinanggalingan. Ang apostolic succession, meron tamang maliwanag at maling maliwanag. Yung Baptist din nagsabi sa akin na minsan na yung dating church na kukurap na, tapos yung bagong church na lobas, yung dyan ang gumamit ng liwanag ng Diyos. Pero ito, parang ito tumitigil na sa authority eh. Dahil kami ang puno, kung sino man pumalit sa amin, sundin mo lang yung grupo. Alam mo, dito nag-start yung Nicolaitan Spirit. Ano yan? Yung loyalty sa samahan. Hindi na tinitignan yung word. Ang titignan, yan ang sabi ng samahan. Meron pa ba ngayon loyalty sa samahan? Meron, di ba? Loyalty sa tao, loyalty sa samahan. Pag grupo namin, hindi pwede humalimili sa grupo na yan. Huh? So, nalilimutan na nila, ano ba yung pagiging tunay na iglesia? Ano yung pagiging tunay na Kristiyano? Dito na sa Protestante. Dito, hindi ito, binibira ito ng INK na ang mga evangelical, takbap din lang siya na. Kasi meron tama na ine-emphasize itong mga evangelicals. You need a personal relationship with Christ. 5 minutes, no? Magpamadalihan mo. Ito, diretsohin ko. Tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Parang mababaw, parang yan kumakalat, no? Pero, ito, pwede natin sakyan ng tama, ilagay natin sa tama sa Bible. Yung tunay na tumanggap kay Kristo, kailangan kaya lumakad sa liwanag. So, i-question mark ko lang to. Kasi maraming sabing tumanggap kay Kristo, pero hindi naman berehan sa Word of God. Yung Calvinist, yung Baptist, meron silang master key na isang turo sa Bible. Yung eternal security. Meron tawag na dyan tuloy. Eternal security at predestination. Yan ang batayan nila. Isang katotohanan. Ngayon, pwede ba maging batayan ng isang katotohanan? Pwede. Sa kapanahunan nila. Sa kapanahunan natin. Hindi lang yan. Kasi pag umaabante ang liwanag ng Diyos, hindi lang isang katotohanan ang lalakarin mo. Maraming katotohanan ipapahayagan Diyos sa'yo. Amen. So ang nagiging batayan ng Diyos, yung sinasabi ko kanina, yung Berean repentance. Ayaw ko sa Berean. Kasi yung Berean lalo nagpapagulo. Batay lang sa kwento-kwento. Nagpapagulo ang Berean. Pero hindi nyo matanaunaan, ang Berean, yung hindi saradong isip at gusto lumakad sa katotohanan sa salita ng Diyos. Tingnan nyo yung Acts 17, kung hindi ba ganyan ang espiritu nila. Hindi tayo naghahabol sa term eh. Ang hinahabol natin, yun ba ang espiritu ng isang manampalataya? Merong espiritu ng manampalataya na hindi nila napapansin. Yung tamang pakikitungo sa isa't isa. Pag nakalinig ka ng aral na iba, ano ba yung attitude mo? Sarado ba bigla? Hatol ba agad? Husgad ba agad? O, yung pagiging patas, yung pagiging justisya. Yung pagiging justice, mercy, and truth. May justisya ka ba? O, let's say, meron ka ng puntos. Meron ka bang mercy? O habol mo, masiray kapatid. So, kaya ginamit yung term para summarize nandun. So, hindi lang isang truth. Yung Methodist, alam niyo yung revelation na nila Wesley? Kabangalan yung sanctification. So, merong banggaan itong Methodist at saka itong mga Baptist Reformed Church kasi lahat ba ay nahayag na? Hindi. Okay, ikaw ba ay, ang kaligtasan ba pwede mawala o hindi? O, may labanan itong dalawa. Pero ulitin natin, ano ba yung master key nila? Yung special revelation ang galing naman sa Apostoles. Di ba may things old? Yung things old, mga old yan. Kailangan balikan din natin yan. Okay. Dito tayo sa mga Pentecostals. Ano ang master key nila? Gifts. Gifts. At saka? Hindi tongues. Gifts yun eh. Ano? At saka? Baptism of the Holy Ghost. Holy Ghost. Pag hindi nyo sinabi Holy Ghost,
Kulang yan. Specialized nila yung manifestation, yung power. Kaya may sasabihin, ay, hindi siya Pentecostal kasi wala siya ganyan. Ang manifestation spirit, iba-iba. Pero sila, pag walang spirit tongues, parang hindi ka na totoo. Master key nila yung spirit. Pag hindi ka nagkaroon ng miracle, parang hindi ka na totoo. Merong, hindi ko na banggitin ang pangalan ng preacher. May prima, may evidence siya. Hindi pwede magtulong ka lang. Dito may prima, may ebidensya. Kailangan daw meron kang milagro para totoo ka. So, sumakay, nung naglakad pa yung liwanag ng Diyos, ito nasa Bible yan. Pero, hindi lang yan ang batayan. At minsan nami-misuse yan. Kung paano nami-misuse yung unawa dito sa loob, at nami-misuse din yung unawa dito sa pahayag. Ito gahiyas ng galing sa Diyos to. Katotohanan galing sa Diyos to. Kaso, nami-misuse. Nagiging master key na wala sa lugar. Yan lang ang importante, wala na iba. Tangkap lang si Kristo, importante, wala na iba. Ito, yan ang importante. Pag hindi nyo naganap to, hindi ka pa kompleto. Dito tayo sa oneness. May progressive revelation din sila. Ay, kailangan mabautismon ka sa tamang pangalan. Hindi lang sa tamang pangalan, pati Godhead. Mali ang araw ng Trinity, kaya bumalik ka sa original na Godhead. So, meron silang pinaglalaban na master key. Bahagi ng katotohanan yun. Nung lumabas yun na sila. Pero dumating na message, anti-message. Ayaw nila makinig. Ganun din sila eh. May pag lumabas, ayaw nila makinig. So, ang labanan dito, tinitignan ng Diyos, yung Berean repentance. Hindi tinitignan ng Diyos kung ano yung abot na alam mo. Meron ka bang Berean repentance? Dito sa message, alam niyo yung ginagawa nilang batayan. Nahati ko yung message, no? Merong batayan, kailangan tanggap. Hindi. Yung pinapakinggan lang yung mensahe ng propeta. Sa huling panahon. Pag hindi kunin sa kanya lang, linis na mensahe. Pero meron tama, meron maling master key dyan. Kasi may oras ko, bibigisan ko na lang. Sorry, hindi ko na magkaliwanag siya. Ang batayan ng saksi, yung pagtawag sa pangalan ng Diyos. Hindi Panginoon, kundi Jehovah. Kasi mali ang pagkakasulat sa Bible. Itong pagkatawag, meron pang nag-extreme. Ay, mali yung Jehovah, kailangan Jehovah. Yahweh. So, espiritu ng nasa saksi, yan tumagos naman sa sacred pronunciation. Itong LDS, may bagong testamento. Yung Book of Mormon, Pearl of Great Price. Parang third testament to Third testament. May nauna na sa inyo. Hindi, yung espiritu, may dati na eh. Kung mabasahin nyo naman sa Precious Prophet, may mga bagong turo dito, parang meron na dati na ano yung master key na sa Batista? Hindi Saba. Siyempre, kunawa dyan. Ano yung master key ng INK? Ang master key ng INK saka Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus, halos pareho. Itong ADP, medyo pagbabago-bago konti. Ano yung master key nila? Okay. Medyo may dayak sila sa preaching. Ang master key niya, ang tunay na iglesia ay ang iglesia ni Cristo. So, kailang pumasok, babasa ka na pumasok. Di pumasok sa kapilya o sa samahan. Itong samahan, nakarehistro kasi. Kung nakarehistro, parang gobyerno, pinaghalo mo sa Bible, no? Pumasok ka sa nakarehistro. Hindi man ganyan ang unang panahon ng Kristiyano. Ang pasok dun sa Bible, hindi pasok dahil pumasok sa rehistro ng samahan. Totoo. Yung mga kinukunti na sa Bible, sumapit ka sa samahan. Pero itong samahan na to, hindi ito kontrolado ng tao. Itong samahan na to, bagamat meron silang apostoles, kontrolado sila ng Espiritu Santo. At pag kumalat na yan sa buong San Sinuko, hindi yan kontrolado ng isang tao. Kaya nang ginawa ng inang patoto. Hindi naman lang kinukopya nila yung inang patoto. May central. Merong katotohanan silang tinuturo na bawat iglesia may sovereignty. By the way, pinagpintangan ako against daw ako sa sovereignty. Pero mas Nicolay na pa yung kontrolado ng iba kaysa sa akin.
Ako, technically, may laya lahat. No? Kahit nga hindi pa tinanggap ang aral ko, hindi mo makipag-fellowship eh. Sinabintangan na lang ako ang nagdodomina, nagko-control, na parang papa sa Roma. Pero in reality, totoo yung aral ng Baptist na kahit ibang ngayong time, bukang bibig doon. Na sovereignty about isang church. Kaya na, yan ang bintang doon pa, buhay pa si Pastor Ed, narinig ko na yung bintang. Pero, ang katotohanan, merong laya ang bawat isa. Pero it doesn't mean, porque may laya ka, ano yung decision mo, yun ay lagi tama. So, walang masama kung sharing lang, ano yung tama pa rin. Okay. Yung katawagan sa iba-ibang master key. Yung master key na tinuturo ko, wala nang oras para pakita yung Matthew 16. Mamaya ako na lang ituloy. Pag-resume natin ang programming ng 8. Tuloy na natin yung mga report. Palakpakan natin, Panginoon.